Ang sabi po ng hula ng Propeta Jeremias sa mga nakaligtas, sa mga survivors ng malaking kapighatian, mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya. Ito pong Jeremias 30:19, hindi po ito para sa grupo ni Brother Eli. Hindi po ito sa grupo ng ang dating daan. Bakit? Kasi ito pong tinutukoy sa hula ng Propeta Jeremias, ito po'y para sa mga lahing Israelita na mga survivors ng Great Tribulation. Amen. Ang punto ko ganito, tingnan niyo po yung grupo ni Brother Eli Soriano, yung kanyang iniwang grupo na ngayon hindi ko masabing ipinagpapatuloy ni Mr. Rason Kasi si Mr. Rason, noong kamamatay-matay lang ni Brother Eli, ang sabi niya, dun siya sa herd truth. Kasi hinahanapan siya ni Roland na unheard truth Ang sabi ni Mr. Rason, dun ako sa herd truth, sa mga nadinig ko, natutunan ko kay Brother Eli. Dun ako mananatili at yun ang ipagpapatuloy ko. Tama po ba? Si Mr. Rason mismo mix up. Si Mr. Rason mismo confused. Bakit? Kasi sabi niya kay Roland, wag mo na akong pigain, wag mo akong usigin dyan sa unheard truth, hindi ko maitutuloy yan. Doon labang ako sa heard truth, yung mga nadinig ko, natutunan ko kay Brother Eli, mananatili ako doon at ipagpapatuloy ko. Yan nasabi ni Mr. Rason, noong kamamatay-matay lang ni Brother Eli, pero pagkalipas po ng ilang araw, ang dami na mga pinagbabago ni Mr. Rason. Kung bakit ang hula sa Zacarias 13:8-9 ay hindi natupad sa Iglesia ng Diyos na pinangasiwaan ni Ginoong Nicolas Perez mula 1936 hanggang 1975 ayon sa Biblia. Yun hubang mga kapatid sa ang dating daan, meron pa hubang question sa paksang ito. Meron pa hubang hindi malinaw diyan sa paksa na yan na ating tinalakay noong nakaraang linggo. Kasi ito pong hula na di umano'y natupad sa Iglesia ng Diyos na pinangasiwaan ni Ginoong Nicolas Perez, ito po ang ginamit na pundasyon ni Brother Eli Soriano para sa kanyang grupo. Yung binabanggit na nahati ang buong lupain, iglesia daw yon, ayon sa paliwanag ni Brother Eli. Nung mamatay ang wika, si kapatid na Perez, nahati ang iglesia sa 3. Grupo ni Menong Hison, grupo ni Libita Gugulan, at grupo ni Brother Eli Soriano. Sa atin pong naging pagtalakay dito, ang hinuhulaan po ng Propeta Zacarias, mga lahing Israelita, hindi naman mga nasa iglesia. Tama po ba? Kasi para maunawa ang lubos yung Zacarias 13:8-9, dapat isasama yung talatang 7. Zacarias 13:7, sinasabi po sa hula, yung pastor sasaktan ng taba. Ibig sabihin papatayin yung pastor. Pagka yung pastor na hinuhulaan ay pinatay, mangangalat ang mga tupa. Yung pastor na hinuhulaan, si Jesus Christ po yan, hindi si Nicolas Perez. Tama po ba? Si Nicolas Perez, hindi naman pinatay, namatay sa katandaan, namatay sa sakit. Tama po ba? Si Jesus Christ, siya po'y pinatay, pinako sa krus. Nagkakaintindihan po ba tayo? Maliwanag na po ba sa atin yan? Mga kapatid sa ang dating daan, gumising kayo. Matagal na panahon kayo po ay pinaniwala ni Brother Eli na may hulang natupad sa inyong grupo. Ay hindi naman pala yan ay hula sa iglesia. Yan pala ay hula sa mga lahing Israelita na darating ang panahon, yung 2/3, 2/3 bahagi mamamatay, malilipol. Yung 1/3 naman ang maiiwang buhay. Sila yung mga survivor. Kailan po mangyayari yan? Pagka dumating na ang malaking kapighatian. Yung binabanggit po na dadalhin ng 3 bahagi sa apoy, yung apoy po
sumasagisag, sumisimbolo sa kahirapan. Isayas, balikan natin yung talata, patunay na yung apoy, sumasagisag po yun sa kahirapan. 48 Gs ng Magandang Balita Biblia, o babasahin ko po para sa ating mga narito ngayon. Nagre-review lang ako para maidugtong itong ating paksa. Isayas 48 Gs, Magandang Balita Biblia. Sinubok ko kayo sa pamamagitan ng kahirapan, sabi po ng Diyos sa Israel, kung paano ang pilak ay dinadalisay sa apoy, ngunit kayo napatunayang hindi nararapat. Dumaan na po pala sa kahirapan ang Israel sa mga nagdaang panahon. Yung kahirapan diyan, sinasagisag po yan ng apoy. Kung paano sila pinahirapan sa Ehipto, 400 years, inalipin sila roon. Kung paano sila naging bihag sa Babylonia, 70 years. O ang Israel po ay hindi pa rin natuto. Hindi pa rin naging mga tapat sa Diyos. Sila po ay mga manlalabag, sila'y mga mapagsamba pa rin sa Diyos-Diyosan. At nitong sinugo naman si Jesus Christ, tinanggihan nila, tinakwil nila bilang Mesiyas. At sila pa nagpapako sa krus. Tama po ba? Kaya yung ginawa na yan ng mga lahing Israelita sa Panginoong Hesukristo, may balik iyan sa kanila. Meron pong epekto yung kanilang pagre-reject kay Jesus Christ. Sila po ay kailangang dumaan sa Great Tribulation, sa malaking kapighatian. Ngayon, yung 1/3, yung remnant, survivor ng Great Tribulation, sabi po sa Jeremias 30:19, dahil natapos na po yung malaking kapighatian, ito po yung 1/3 ng mga tapat sa Diyos, hindi sila tumanggap sa Antichrist, hindi nila tinanggap yung tatak ng Antichrist. Ang sabi po ng hula ng propeta Jeremias sa mga nakaligtas, sa mga survivors ng malaking kapighatian, mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya. Ito pong Jeremias 30:19, hindi po ito para sa grupo ni Brother Eli. Hindi po ito sa grupo ng ang dating daan. Bakit? Kasi ito pong tinutukoy sa hula ng propeta Jeremias, ito po'y para sa mga lahing Israelita na mga survivors ng Great Tribulation. Amen. Pwede po bang mag-amen yung mga naintindihan po yung punto na yan? Dahil natapos na ang malaking kapighatian, nakaligtas itong mga survivors na mga tapat na mga lahing Israelita. O ang gagawin nila, sila'y magpapasalamat sa Diyos, magsasaya na sila. Tapos ang pangako ng Diyos, aking pararamihin sila at sila hindi magiging kaunti. Yung mga lahing Israelita na nanggaling kay Abraham, sila po ang may pangako ng Panginoong Diyos na pararamihin. Sindami ng bituin sa langit, sindami ng mga buhangin sa baybayin ng dagat. Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo? Ang punto ko ganito. Tingnan niyo po yung grupo ni Brother Eli Soriano, yung kanyang iniwang grupo na ngayon hindi ko masabing ipinagpapatuloy ni Mr. Rason Kasi si Mr. Rason, noong kamamatay-matay lang ni Brother Eli, ang sabi niya, dun siya sa herd truth. Kasi hinahanapan siya ni Roland na unheard truth Ang sabi ni Mr. Rason, dun ako sa herd truth, sa mga nadinig ko, natutunan ko kay Brother Eli. Dun ako mananatili at yun ang ipagpapatuloy ko. Tama po ba? Si Mr. Rason mismo mix up. Si Mr. Rason mismo confused. Bakit? Kasi sabi niya kay Roland, wag mo na akong pigain, wag mo akong usigin dyan sa unheard truth, hindi ko maitutuloy yan. Doon lamang ako sa heard truth, yung mga nadinig ko, natutunan ko kay Brother Eli, mananatili ako doon at ipagpapatuloy ko.
Yan nasabi ni Mr. Rason noong kamamatay-matay lang ni Brother Eli. Pero pagkalipas po ng ilang araw, ang dami na hong mga pinagbabago ni Mr. Rason. Kagaya ngayon, yun daw tungkol sa magaspang sa pananalita. Hindi naman iikain yung kagaya noong nagsasalita ka ng yung mga sinasabi ng tiyuhin niya. Ha? Di ba bago namatay si Brother Eli, yung mga taga PUP dahil na-red tag sila, na-link sila sa mga NPA. Minura ng minura ni Brother Eli. Ang lumabas sa bibig ni Brother Eli, tarantado, mga gago. Di po ba? Nagpapalakakan pa. Tuwan-tuwa pa yung mga miyembro. Abi ngayon, si Mr. Rason, ang sinasabi niya, magaspang sa pananalita dahil hindi matanggap yung kaalaman na sinasabi. Tingnan niyo po, pasinin po ninyo kung papaanong si Mr. Rason kumakambyo ngayon at talagang itinataob niya yung mga itinuro ni Brother Eli. Hindi ba dati pagka si Mr. Soriano'y pinapansin, bakit lumalabas sa bibig niya yung mga salitang tanga, tarantado, walang hiya? Hindi po ako nagmumura Binabanggit ko lang yung mga salitang lumalabas sa bibig ni Brother Eli. Ngayon, ito yung kanyang pamangkin, si Mr. Rason, binabali niya ngayon yung ganoong paggamit ni Brother Eli nung 2 Korinto 11:6. Bagaman ako'y magaspang sa pananalita, gayon may hindi sa kaalaman. Basahin nga natin. Bagamat ako'y magaspang sa pananalita, gayon may hindi ako sa kaalaman. Dito, ang binibigyan na ho ni Mr. Rason ngayon ng paliwanag dyan sa talata, kaya magaspang dahil yung kaalaman, hindi sinasang-ayunan, hindi tinatanggap. Pero hindi naman ibig sabihin yung kagaya ng mga salita na lumalabas sa bibig ni Brother Eli na nung mga panahon na yun lahat ng mga pastor nabubuli ni Brother Eli dahil sa kanyang pamamaraan na yan. Tama po ba? Kumbaga may gulpi di gulat na ginagamit si Brother Eli sa mga pastor. Ngayon, siguro, nakikita ni Mr. Rason na hindi niya pwedeng sundan yung yapak na yun ni Brother Eli na siya mambubuli sa mga pastor at pag ginawa niya, siya mabubuli. Kaya ang ngayong approach ni Mr. Rason, kailangan maamo. Kailangan iwasan na yung pakikipag-debate. Ayaw na po ni Mr. Rason noong kagaya noong ginawa ni Brother Eli. Kaya siya nakilala sa larangan ng relihiyon dahil siya po ay sa debate talagang naging aktibo. Ngayon umiiwas na po si Mr. Rason dyan sa mga debate, sa mga diskusyon. Kaya ako iniisip ko lang, paano na kaya yung mga ex-man? Paano na kaya itong mga ex-man na ito na kaya sila lumipat sa grupo ni Brother Eli dahil natatandaan ko meron pang nagbigay ng palugit yung si Mr. Adamos, Cesar Adamos, natatandaan ko siya nagbigay pa siya ng palugit na kailangang makipagdebate yung kanyang puno at pag hindi nakipagdebate kay Brother Eli, siya lilipat sa grupo ni Brother Eli. Paano kaya itong grupo ng ex-man? Paano kaya? Ano kaya ngayon ng kanilang mga naiisip na ngayong sila ay nasa grupo na yan, ang namumuno ngayon si Mr. Rason, ayaw na ni Mr. Rason ng diskusyon, ng debate. Ang ginagawa ni Mr. Rason humahanap ng lusot kung papaanong siya makakaiwas na Ako naman naisip ko lang,
kung talagang mahal ni Mr. Rason, yung tsuhi niya, si Brother Eli, dapat ng buhay, ano na siya, nagsabi na siya, Uncle, yun ho palang Lucas 21:13-15, hindi lang para sa inyo yan Uncle, isang bibigat karunungan, kasi bibigyan ko kayo. Uncle, ano yun hindi naman para sa isahang tao lang yan. Dapat ganun si Mr. Rason. Dapat noong buhay pa yung tsuhin niya, nagsalita na siya. Bakit ako? Sinasabi ko bakit ako noong kasama ni Brother Eli, pag gumagawa kami ng paksa, at nakita ko na may talatang ginamit na yung paliwanag niya kontra sa dati, ako po ay nagsasalita, Brad Eli. Pag po ginamit natin yung ganyang paliwanag sa talatang ito, kukontrahin nyo po yung dati nyong naituro. Nung panahon na yon, ako po ay magsalita kay Brother Eli, hindi ako nangingimi, hindi ako, wala po akong nararamdaman na ako ay nangingilag sa kanya Kasi, ang concern ko, yung naituro nyo dati, kukontrahin ngayon ng inyong paliwanag sa parehong talata. O kaya si Brother Eli, noong mga panahon na yon, sabi niya sa akin, ganun ba Brad Willie? Opo, sige, wag na muna nating ituloy. Sige, burahin muna yung talata na yan, wag nating gamitin. Nung panahon na yon, naaawat ko si Brother Eli pagka meron siyang ilalabas na paliwanag na alam kong kukontrahin yung dati niyang naituro. Ito ngayon si Mr. Rason, ito ngayon ng kanyang mga binibigay na bagong paliwanag. Medyo maingat lang si Mr. Rason na hindi niya ginagaya si Brother Eli na mali si kapatid na Perez at mali ang unawa ng kapatid na Perez at natutupad lang ang hula, mga kapatid. Silang namamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa. Si Brother Eli, yun ang kanyang ginagamit pagka meron siyang mga babaguhing mga naituro ni Nicolas Perez. Babaguhin niya, silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Si Mr. Rason, ayaw niya ngayong gamitin yung silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Iniiwasan niya yon. Bakit? Kasi nadinig na ni Mr. Rason, may ipapaksa pa ako tungkol dyan Alam niyo po ba, napakarami pong paksa na ipinagkaloob ng Panginoong Diyos na mabalangkas dahil na rin po sa request ng mga kapatid sa ang dating daan. Itong ating paksa ngayong umaga, sige po, umpisahan ko na dahil 10:30 na rin para matapos natin. 64 na ang nasa Facebook Live. Praise the Lord.